Magandang araw mga kaibigan. Maligayang pagdating sa ating channel, Panaginip, isang lihim na mensahe. Ngayon, bago natin simulan ang ating artikulo para sa araw na ito, gusto kong sabihin muna, ang mga panaginip ay hindi lang basta mga panaginip. Marami sa atin ang nagtatanong, bakit ako nananaginip ng ganito? May ibig sabihin ba ito? O minsan ay iniisip nating baka naman sobrang pagod lang ako o masyadong iniisip ang mga problema ko. Pero alam niyo po ba na sa loob ng libu-libong taon, ang mga panaginip ay itinuturing na isang langitnungan, isang sulat na mula sa ating kaluluwa. Sa seryeng ito, susuriin natin ang iba't ibang simbolo na lumalabas sa ating mga panaginip mula sa mga hayop tulad ng mga ahas, aso, pusa, hanggang sa mga lugar, bagay, at sitwasyon na tila ordinaryo pero mayroong di kaaraniwang kahulugan. Hindi tayo basta magbibigay ng mga paano ito ipakahulugan, kundi ibabahagi natin ang holistic na kaalaman at karunungan na nagmumula sa mga sinaunang tradisyon, mga pilosopiya, at ang kaalaman na ipinasa mula sa mga henerasyon hanggang ngayon. Kaya kung handa ka ng buksan ang iyong isip, puso, at espiritu para sa mga lihim na mensahe na maaaring naghihintay lang sa iyo, then you're in the right place. Pumindot lang ng like button, huwag kalimutang mag-subscribe at i-bell ang notification para hindi ka mawawalan ng bago nating pag-uusapan. At ngayon, simulan na natin ang ating paglalakbay tungo sa mga lihim na mensahe ng ating mga panaginip. Sa malawak na tanawin ng holistic knowledge and wisdom, ang panaginip ng isang dilaw na ahas ay isang simbolo na may napakalalim at kadalasang hindi nauunawaan ng karamihan. Sapagkat karaniwang kinikilala ito bilang tanda ng pagbabago o pag-asenso, ngunit sa katotohanan, nagdadala ito ng mga lihim na mensahe na malalim na konektado sa pinakaloob na bahagi ng nananaginip. Na nagsasabi tungkol sa proseso ng paglago, pagpapalakas ng loob, at pagtuklas ng sariling lakas na kadalasan ay hindi nakikita ng marami. Ang dilaw na kulay sa konteksto ng holistic na karunungan ay hindi lamang kumakatawan sa liwanag ng araw o mga bagay na makulay. Sa halip, ito ay sumasagisag sa angking liwanag ng isip, ang init ng puso, ang sigla ng buhay na enerhiya, at ang matabang lupa ng pagkakataon na nagbubukas ng daan patungo sa paglikha at pag-unlad. Ang ahas mismo ay isang sinaunang arketipo na naugnay sa pagbabago, dahil sa kakayahan nitong magpalit ng balat, ito ay simbolo ng pag-alis ng lumang sarili, ng mga nakasanayan at paniniwalang hindi na nagsisilbi sa atin, at ng pagyakap sa isang bagong pagkakataong mas malapit sa ating tunay na pagkatao. Kapag pinagsama ang dalawang simbolo na ito, ang dilaw na kulay at ang ahas, lumalabas ang isang mensahe na mas malalim pa kaysa sa karaniwang pag-unawa na nagsasabi tungkol sa kahalagahan ng pagkilala sa ating mga kakayahan, sa mga biyayang ibinibigay ng buhay, at sa mga pagkakataong naghihintay para sa atin kung tayo ay magiging bukas at handang yakapin ang mga ito. Ang dilaw na ahas sa panaginip ay kadalasang kumakatawan sa ating solar self, ang mga aspeto ng ating pagkatao na puno ng liwanag, init, at sigla, mga bahagi na maaaring hindi natin lubos na napapahalagahan o hindi pa natin natutuklasan dahil sa takot sa pagbabago o sa mga limitasyong itinakda ng lipunan o ng ating sarili. Karaniwang iniisip ng marami na ang tagumpay at kasiyahan ay kailangang hanapin sa labas, ngunit ang lihim na mensahe ng dilaw na ahas ay nagsasabi na ang tunay na lakas at kasiyahan ay nasa loob natin, sa ating mga talento, sa ating kakayahan na magmahal at tumanggap ng pag-ibig, at sa ating kakayahang lumikha ng mga bagay na makabuluhan. Halimbawa, ang mga kasanayan na hindi natin ginagamit ay maaaring isang senyales na kailangan natin buksan ang ating sarili sa mga bagong pagkakataon, o ang mga pangarap na itinatago natin ay maaaring nagsasabi tungkol sa ating tunay na layunin sa buhay. Ang dilaw na ahas ay dumadaan sa ating panaginip upang ipaalala sa atin na hindi tayo makakamit ang tunay na kasiyahan kung patuloy nating iwan ang mga bahaging ito ng ating sarili na natutulog, at na ang liwanag na maaaring nakatago sa ating sarili ay maaaring magbigay ng ilaw sa ating landas at sa landas ng iba. Bukod pa rito, ang dilaw na ahas ay maaaring kumatawan sa isang malalim na proseso ng pagpapalakas ng loob at pagtuklas ng sariling lakas na nagsisimula sa pagkilala sa ating mga tagumpay at mga biyayang natatamasa natin sa buhay, isang pag-usbong sa liwanag. Tulad ng mga sinaunang mitolohiya na nagsasabi tungkol sa mga bayaning natagpuan ang kanilang lakas at karunungan sa pamamagitan ng pagharap sa kanilang mga takot at pagtanggap sa kanilang tunay na pagkatao.
Karaniwang natatakot ang mga tao sa ideyang ito ng pagpapakita ng sariling lakas dahil inaakala nila na ito ay pagiging mapagmataas o makasarili. Ngunit ang lihim na mensahe ng dilaw na ahas ay nagsasabi na ang pagkilala sa ating mga kakayahan ay hindi pagiging mapagmataas kundi pagpapahalaga sa sarili na nagbibigay daan sa atin na ibahagi ang ating mga biyaya sa iba. Sa panahon ng pag-usbong na ito, natututunan nating maunawaan ang mga regalong ibinigay sa atin ng universo, mga kasanayan na nakaugat sa ating mga ugali at karanasan, at mga katangian na ginagawa tayong kakaiba at espesyal. Maaari itong magdala ng saya at kagalakan sa ating puso, ngunit sa huli, nagbibigay ito ng kalinawan at layunin dahil natututunan nating gamitin ang ating mga kakayahan para sa sarili nating kapakanan at para sa kapakanan ng iba. Ang dilaw na ahas ay nagsisilbing gabay sa paglalakbay na ito, bagamat maaaring mukhang hindi gaanong seryoso o kahina-hinala sa una. Ito ay nandyan upang tiyakin na tayo ay nakapunta sa tamang landas at na makakamit natin ang tagumpay na nararapat sa atin. Isa pang lihim na mensahe ng dilaw na ahas na hindi alam ng karamihan ay ang koneksyon nito sa mga biyaya ng kalikasan at sa mga sinaunang kaalaman tungkol sa pagpapagaling at paglago. Sa maraming kultura sa buong mundo, ang dilaw na ahas ay iginagalang bilang tagapagbantay ng mga biyayang ibinibigay ng lupa, mga kaalaman tungkol sa mga halamang gamot, at mga paraan ng pagpapagaling na nagmumula sa mga elemento ng kalikasan. Kapag ito ay lumitaw sa ating panaginip, maaari itong nangangahulugan na tayo ay tinatawag na makipag-ugnayan muli sa kalikasan, na hanapin ang kapayapaan at lakas na makukuha natin mula sa mga tanawin, hangin, tubig, at lupa. Maaari itong magpahiwatig na may mga paraan tayo upang mapabuti ang ating pisikal na kalusugan, emosyonal na kagalingan, at espiritual na paglalakbay sa pamamagitan ng paggamit ng mga regalong ibinibigay ng kalikasan. Mga bagay na hindi natin napapansin dahil mas nakatuon tayo sa mga gawin ng modernong buhay. Halimbawa, maaaring kailangan nating maglaan ng mas maraming oras sa labas, makisali sa mga gawain na nagdudulot sa atin ng saya, o matuto ng mga kasanayan sa pagpapagaling tulad ng aromatherapy o herbal medicine, mga bagay na makakatulong sa atin na makaramdam ng mas malakas, mas malusog, at mas konektado sa mundo sa ating paligid. Ang dilaw na ahas ay nagpapahiwatig na oras na para tuklasin ang mga biyayang ito at gamitin ang mga ito upang buhayin ang ating buhay at ang buhay ng iba. Bukod sa mga aspeto ng sarili, ang dilaw na ahas ay maaari ring magdala ng mensahe tungkol sa ating mga relasyon at sa mga sitwasyon sa ating buhay na tila puno ng pagkakataon o pagbabago. Minsan, ang mga relasyon natin ay napapailalim sa mga pagbabago o pagbabago ng direksyon dahil sa mga bagong pagkakataong dumating o sa mga pangangailangan natin na nagbabago. Ang dilaw na ahas ay maaaring ipaalala sa atin na kailangan nating maging bukas sa mga pagbabagong ito, kahit na hindi natin alam kung saan tayo hahantong. Maaari itong magpahiwatig na may mga tao sa ating buhay na makakatulong sa atin na makamit ang ating mga pangarap, mga kaibigan o kasama na handang sumuporta sa atin at ibahagi ang kanilang karunungan at karanasan. Sa halip na takbuhan ang mga pagbabagong ito, ang dilaw na ahas ay nagsasabi na kailangan natin yakapin ang mga ito ng may tapang at pag-asa upang ang ating mga relasyon ay maaaring lumago at maging mas makabuluhan. Maaari rin itong magpahiwatig na kailangan nating magtakda ng mga layunin sa ating mga relasyon na malinaw na sabihin kung ano ang gusto nating makamit at kung paano natin makakamit ang mga ito upang ang ating mga ugnayan ay maging mas malakas at mas makabuluhan. Ang dilaw na ahas ay maaari ring kumatawan sa isang bagong yugto ng ating buhay na puno ng sigla at pag-asa. Minsan, ang buhay ay nagdadala sa atin ng mga pagkakataong tila napakalaki o masyadong maganda para totoo, mga bagong trabaho, mga pagkakataong makapag-aral o maglakbay, o mga pagkakataong makapagbigay ng tulong sa iba. Karaniwang iniisip ng mga tao na ang mga pagkakataong ito ay mga biyaya ng swerte o tanda ng magandang kapalaran, ngunit ang lihim na mensahe ng dilaw na ahas ay nagsasabi na ang mga ito ay mga gantimpala para sa ating mga pagsisikap, sa ating pagtitiwala sa sarili, at sa ating kakayahang yakapin ang pagbabago. Ang dilaw na kulay ng ahas ay sumasagisag sa angking sigla at init na nasa loob natin, isang enerhiya na nagbibigay daan sa atin na harapin ang mga hamon at pagkakataong ito ng may lakas ng loob at determinasyon. Kapag tinanggap natin ang mga pagkakataong ito ng may bukas na puso at isipan, natututunan nating mas mahusay na kilalanin ang ating sarili, matuklasan ang ating mga potensyal, at makamit ang mga bagay na dati nating akalain na imposible.
Ang dilaw na ahas ay nandyan upang gabayan tayo sa prosesong ito, upang ipaalala sa atin na tayo ay karapat-dapat sa lahat ng biyayang darating sa ating buhay at na mayroon tayong lahat ng kailangan natin upang makamit ang ating mga pangarap. Isa pang mahalagang aspeto ng dilaw na ahas na hindi alam ng karamihan ay ang koneksyon nito sa ating mga pangarap at sa ating kakayahang lumikha ng mga bagay na makabuluhan. Sa maraming kultura, ang ahas ay iginagalang bilang simbolo ng paglikha at pagbabago ng kakayahang lumikha ng mga bagong bagay mula sa mga lumang materyales o ideya. Ang dilaw na kulay ng ahas ay nagpapahiwatig na ang kakayahang ito ay puno ng liwanag at sigla na kailangan nating turuan at paunlarin upang makagawa tayo ng mga bagay na makakapagbigay ng positibong epekto sa ating buhay at sa buhay ng iba. Karaniwang kinokontrol ng mga tao ang kanilang mga pangarap o mga ideya dahil sa takot sa pagkabigo o sa mga paniniwalang hindi sila sapat o hindi nila kayang makamit ang kanilang mga hangarin. Ngunit ang dilaw na ahas ay nagsasabi na ang mga pangarap na ito ay bahagi ng ating natural na pagkatao at maaaring gamitin bilang isang puwersa para sa pagbabago at pag-unlad. Kapag natutunan nating yakapin at igalang ang ating mga pangarap, natututunan din nating mas mahusay na makita ang mga pagkakataong naghihintay para sa atin, na lumikha ng mga paraan upang makamit ang ating mga layunin, at naibahagi ang ating mga ideya sa iba na nagdudulot ng mas malalim na pagkakaisa sa sarili at sa mundo sa ating paligid. Sa huli, ang pinakamahalagang lihim na mensahe ng dilaw na ahas sa panaginip ay ang pag-alala na ang buhay ay puno ng mga biyaya at pagkakataon na hindi kailangan nating hanapin ito sa labas o sa mga material na bagay. Karaniwang hinahanap ng mga tao ang kaligayahan, kagalingan, at kahalagahan sa mga tagumpay, kayamanan, o pagkilala mula sa iba, ngunit ang dilaw na ahas ay nagsasabi na ang tunay na kagalakan at kasiyahan ay nagmumula sa loob, sa pagkilala sa ating mga kakayahan, sa pagtanggap ng ating mga kahinaan at lakas, at sa pagyakap sa ating tunay na layunin sa buhay. Ang paglalakbay tungo sa pag-unawa na ito ay hindi palaging madali. Maaari itong mangailangan ng maraming oras, pagsisikap at pagpapakumbaba. Ngunit ang dilaw na ahas ay nandyan upang gabayan tayo sa bawat hakbang ng daan, upang ipaalala sa atin na ang bawat pagkakataon ay isang pagkakataon para sa paglago, at na ang liwanag na nasa loob natin ay maaaring magbigay ng ilaw sa ating sarili at sa iba. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mensahe ng dilaw na ahas, natututunan nating maging mas masigla, mas buo, at mas malapit sa ating tunay na sarili, at sa gayon, maaari nating ibahagi ang ating liwanag at karunungan sa iba, na nagdudulot ng positibong pagbabago sa ating sarili, sa ating mga pamilya, at sa buong mundo. At yun na po. Sana ay meron kang natutunang bago ngayong araw, at sana'y mas maging maingat ka na sa mga mensaheng dala ng iyong mga panaginip. Tandaan, ang bawat panaginip ay isang pagkakataong makausap ang sarili mong kaluluwa. Kaya huwag itong baliwalain. Baka naman po meron kang sariling panaginip na gusto mong malaman ang kahulugan, huwag kang mahiyang mag-comment sa ibaba. At kung nagustuhan mo ito, pindutin ang like button, subscribe para sa iba pang video, at i-share mo sa mga kaibigan mong baka rin ay nangangailangan ng ganitong pag-unawa. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ingat lagi at patuloy nating yakapin ang mga lihim na mensahe ng ating mga panaginip. Paalam!